Isang buwan mula ngayon, makikita niyo akong nakatayo sa pinakamataas na palapag ng Sapphire Hotel. Nakasuot ng mamahaling damit, hawak ang lahat ng ebidensya na sisiro sa inyong dalawa. Samantha, Fidel, balang araw, ang bawat patak ng luha ko habang nagkukuskos ng mga maruruming damit nyo ay magiging lason na unti-unting uubos sa inyo. I am Mercedes Abela, and I am not just a laundry woman. I am your worst nightmare. Ano bang alam mo, Mercy? Hanggang dyan ka lang sa pangangamoy ng sabon at chlorine. Huwag mo akong pakialaman, tagalaba ka lang. Ang boses ni Fidel ay parang isang matalim na kutsilyong humiwa sa katahimikan ng maliit naming bahay sa Pampanga. Yon ang huling sinabi niya sa akin bago siya umalis kaninang umaga. Suot ang kanyang plansadong uniforme. 20 taon. 20 taon kong tiniis ang hapdi ng lies sa aking mga kamay para lang suportahan ang mga pangarap niya. Pinabayaan ko ang sarili ko. Hindi ako bumibili ng bagong damit, hindi ako nag-aayos, lahat para sa pamilya. Para sa kanya. Pero habang hawak ko ang kulay abong vest na iniwan niya sa tiyem, naramdaman ko ang isang matigas na bagay sa loob ng bulsa. Isang pirasong papel. Nang buksan ko ito, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. My heart froze. Isang billing statement mula sa Diamond Suites, Room 402. Occupant, Fidel Abela and Samantha Reyes. Diyos ko po. Parang may bumara sa lalamunan ko. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing, hindi ako natutulog para matapos ang mga labada ng ibang tao. Parang naging basura sa isang iglap. Isang hotel bill? Habang ang mga anak namin ay nagtitiyaga sa tuyo at kanin, siya ay nagpapakasasa sa air-conditioned na kwarto kasama ang ibang babae? Nanginginig ang aking mga kamay. Binitawan ko ang plansa at muntik na itong makasunog sa telang hinihimas ko. This iron, it's not as hot as the rage burning inside my chest right now, Fidel. Paano mo nagawa ito sa amin? Bakit ang taong pinakapinagkatiwalaan ko ang siyang kukuha ng huling dignidad na meron ako? Biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa ibabaw ng lamesa. Isang text mula kay Fidel. Hon, don't wait for me tonight. Masyadong maraming workload dito sa hotel. Overtime ulit ako para sa pondo ng bahay natin. I love you. I love you? Napatawa ako ng mapait, isang tawang puno ng pait at sakit. How can those words sound so dirty? Sa bawat letra ng text niya, nararamdaman ko ang pang-uulol niya sa akin. I felt so stupid. I felt so small. Aling Mercy, nasaan na yung gown ko? 6:00 na, kukunin ko na yan. Ang sigaw ng kapitbahay ko sa labas ay parang sampal na nagpabalik sa akin sa realidad. Pressure. Laging may pressure. Ang bayad sa kuryente, ang gamot ni nanay, ang tuition ni Maya, lahat yon ay nakapatong sa balikat ko. Pero sa sandaling ito, ang bigat ng mga labadang ito ay walang-wala sa bigat ng katotohanang bitbit ko. Tumingin ako sa salamin. Isang babaeng gusot ang buhok, may mga bahid ng bula sa muka, at mga matang pagod na pagod. Pero sa likod ng pagod na yon, may isang bagong apoy na nabubuhay. Hindi ako papayag. Bulong ko sa sarili ko. Hindi ako papayag na gawin mo akong basahan habang ginagawa mo siyang reyna. Kinuha ko ang vest ni Fidel at ang billing statement. Mabilis kong isinilid ang papel sa loob ng aking maliit na pouch. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero alam ko ang isang bagay. Ang Mercedes na kilala nila ay patay na. Mabilis akong lumabas ng bahay. Hindi pinansin ang tawag ng aking anak na si Maya. Tumakbo ako patungo sa kalsada, sumakay sa unang jeepney na dumaan. Hindi ko hahayaang matuyo ang luhang ito ng walang kabayaran. Fidel, Samantha, maghanda kayo. Dahil ang dumi na sinubukan niyong itago, ako ang maglalaba sa harap ng buong mundo. Nakaluhod ako sa harap ng batya nang marinig ko ang busina ng motor ni Fidel. Ang tunog ng tren sa malapit na riles ay tila nakikipag-unahan sa bilis ng tibok ng puso ko.
Amoy na amoy ko ang matapang na Clorox sa mga kamay ko, isang amoy na 20 taon ko nang kasama. Pero ngayon, mas nananaig ang amoy ng lason sa kalooban ko. Pumasok si Fidel sa pinto, pagod-pagura ng mukha, at agad akong nilapitan para halikan sa no. Han, ang baho natin ah, amoy tagumpay, sabi niya habang nakangiti ng plastic. Hindi ako gumalaw. Nanatili akong nakatingin sa batya na puno ng bula. Ang Diamond Suites, Fidel? Kailan pa naging extension ng bahay natin yan? Naramdaman ko ang biglang pagtigil ng hininga niya. Nanigas ang bulto ng asawa ko sa likuran ko. Anong pinagsasabi mo, Mercy? Pagod ako, wag mo akong simulan. Dahan-dahan akong tumayo. Iniharap ko sa kanya ang billing statement na basa na ng luha at bula ng sabon. Billing statement ito, Fidel. Room 402. May pangalan mo at ni Samantha Reyes. Overtime ba ang tawag sa pakikipagtalik sa hotel room habang ako ay nagkakandara pa rito para sa pamilya natin? Ang inaasahan kong paghingi ng tawad ay hindi dumating. Sa halip, ang mukha ni Fidel ay dahan-dahang nagbago. Nawala ang mapagkunwaring I love you at napalitan ito ng isang madilim at mapanghamong tingin. Inagaw niya ang papel sa kamay ko at pinunit ito sa harap ko. Oo, ano ba yan kung nandoon ako? Mercy, tignan mo nga ang sarili mo. Sigaw niya, ang boses niya ay umalingaw-ngaw hanggang sa labas ng kalsada. Tagalaba ka lang, ang utsak mo kasing kitid ng riles ng tren na yan. Namumuti na ang mga mata mo sa chlorine, hindi mo na nakikita ang kailangan ng isang lalaking tulad ko. Samantha is sophisticated, she's successful. Samantalang ikaw? Amoy Zonrox ka pati sa pagtulog natin. Tagalaba lang ako? Bulong ko, ramdam ko ang tanging inig ng aking labi. Ang tagalaba na ito ang nagpakain sa'yo nung wala kang trabaho. Ang tagalaba na ito ang nagpuno ng bawat pagkukululang mo. Wala kang alam sa mundo ko, Mercy. So stop acting like a victim. Duro niya sa akin. Halos dumikit ang galiri niya sa ilong ko. Lalaki ako. Kailangan ko ng inspirasyon na hindi amoy labada. At huwag mong madamay-damay ang trabaho ko. Dahil baka bukas, wala ka ng labandahing galing sa hotel kung magpapatuloy ka sa pag-iiskandalo mo. Sasagot pa sana ako nang biglang may kumatok ng marahas sa aming pinto. Pagbukas ko, 2 lalaking nakasuot ng itim na jacket ang bumungad sa akin. Malalaki ang katawan at may mga tattoo sa braso. Mercedes Abela? Ikaw ba yan? Tanong ng isa. Ang boses ay puno ng banta. Oo po, bakit po? Nanginginig kong sagot. Inihagis nila sa harap ko ang isang makapal na folder. Utang mo sa Quick Cash Lending, 500,000 pesos, may kasamang interes. 3 buwan ka nang hindi nagbabayad. Sabi ng garantor mo na si Fidel, handa ka na raw magbayad na yon dahil malaki ang kinikita ng TM mo. Napatingin ako kay Fidel. Ang asawa ko, ang lalaking nangako ng proteksyon, ay nakatayo lang doon, walang imik, at tila nanonood ng isang palabas. Fidel? Anong ibig sabihin nito? Tanong ko sa kanya. Kailan ako ng utang ng ganito kalaking pera? Hindi siya sumagot. Sa halip, kinuha niya ang kanyang helmet at mabilis na lumabas ng pinto. Iniwan ako mag-isa sa harap ng mga maniningil. Bahala ka na riyan, Mercy. Sabi ko naman sa'yo, kailangan mong matutong humawak ng sarili mong problema. Naiuwan akong nakatayo sa gitna ng sala. Hawak ang dokumentong may peking pirma ko. Ang ingay ng dumaang tren ay tila sumasabay sa pagguho ng mundo ko. Sa labas, naririnig ko ang mga bulungan ng mga kapitbahay. Hiya! Yun lang ang nararamdaman ko. Ang kahihiyan na dulot ng taong binuo ko, pero ngayon ay siyang tuluyang dudurog sa akin. Umalis ang mga maniningil matapos nilang baligtarin ang lahat ng gamit sa maliit kong tiyem. Binigyan nila ako ng 24 oras. Isang araw para bayaran ang halagang kahit sa panaginip ay hindi ko nakita. Nanatili akong nakaupo sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na hanger at sabon, habang ang ingay ng papalayong tren ay tila ba tinatawanan ang aking pagkakaubos. Mercy. Anak. Ang gamot ko.
Ang paus na boses ni Lola Esther mula sa loob ng kwarto ang bumasag sa katahimikan ko. Dahan-dahan akong tumayo, pinunasan ang bula sa aking braso, at pumunta sa cabinet. Pero nang buksan ko ang garapon kung saan ko itinatago ang barya-baryang ipon para sa maintenance ng nanay ko, wala na. Simot. Pati ang emergency fund na pilit kong pinagkakasya, kinuha na rin ni Fidel. Diyos ko po, Fidel. Pati ba naman ang pambili ng hininga ng nanay ko, ipinantustos mo sa luho ng babae mo? Nay, I'm home! Look what I got! Pumasok si Maya, ang panganay ko, na may malapad na ngiti sa labi. Hawak niya ang isang kulay gintong iPhone, isang cellphone na mas mahal pa sa 3 buwang renta namin dito sa gilid ng riles. Saan galing yan, Maya? Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig sa pagitan ng pagod at galit. Galing kay Papa, Nay. Sabi niya, deserve ko raw ito dahil top student ako. Masayang sagot niya habang tinititigan ang screen. Sabi rin niya, wag daw akong mag-alala sa tuition ko dahil si Tita Samantha na raw ang bahala sa lahat. Napakabait niya, Nay. She's like a fairy godmother. Parang may sumabog sa dibdib ko. Pinandilatan ko siya. Isuli mo yan, Maya. Isuli mo yan sa tatay mo ngayon din. Bakit, Nay? Inggit ka ba dahil ikaw amoy Zonrox lang habang buhay? Ang sagot ni Maya ay parang isang sampal na mas masakit pa sa ginawa ni Fidel. Ayoko nang maging mahirap, Nay. Sawang-sawa na akong magsuot ng damit na amoy labada ng ibang tao. Kung ang pananahimik ko sa relasyon ni Papa ang magpapabago ng buhay ko, gagawin ko. Hindi ko na nagawang sumagot. Tumakbo si Maya sa kwarto niya at malakas na isinarado ang pinto. Nanlambot ang mga tuhod ko. Ang anak ko, ang batang pinalaki ko sa danggal, pinili ang materyal na bagay kaysa sa katotohanan. Pinili niyang magbulag-bulagan habang ang nanay niya ay unti-unting pinapatay ng kahihiyan. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang butas-butas naming bubong ay nagsimulang tumulo. At dahil kinuha ng mga maniningil ang washing machine ko bilang collateral, kailangan kong tapusin ang bundok ng labada ng mga taga Sapphire Hotel ng Manu-Mano. Lumabas ako sa likuran ng bahay, sa tapat ng riles. Doon, sa ilalim ng ulan at dilim, nagsimula akong magkuskos. Ang bawat hagod ng kamay ko sa magaspang na tela ay nagpapatulo ng dugo sa aking mga kuko. Malamig. Napakalamig ng tubig, pero mas matindi ang lamig na nararamdaman ko sa puso ko. Nakaluhod ako sa gitna ng putikan, pilit na tinatanggal ang mga mansa sa mga puting kumot ng hotel. Umiiyak ako, pero hindi mahalata dahil ang luha ko ay sumasabay sa ulan. Kaya natin to, Mercy. Kaya mo to, bulong ko sa sarili ko habang nanginginig ang buong pagkatao. Hindi ako susuko. Kung dumi ang ibinato nyo sa akin, katarungan ang isusukli ko sa inyo. Nabalik lamang ang diwa ko nang may humintong mamahaling kotse sa dikalayuan. Isang babaeng nakapayong na kulay pula ang bumaba. Ang kanyang suot na gown ay kasingkinang ng mga bituin at ang kanyang sapatos ay hinding-hindi tatapak sa putikang kinasasadlakan ko. Si Samantha, ang fairy godmother ng anak ko. You look pathetic, Mercedes. Sabi niya habang pinapanood ako mula sa malayo. Sabi ni Fidel, expert ka raw sa pagtanggal ng mansa. Siguraduhin mo lang na malinis ang mga yan dahil baka yan na ang huling labada na hahawakan mo bago ka mabulok sa kulungan. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang bawat pikit ng aking mga mata ay tila nagpapakita ng mukha ni Samantha at ang mapang-uyam niyang ngiti. Pagsikat ng araw, kahit masakit ang bawat kalamnan sa aking katawan at nanginginig ang aking mga kamay dahil sa magdamag na paglalabas sa ulan, pinilit kong tumayo. Binuhat ko ang mga mabibigat na basket ng malinis na linen patungo sa Sapphire Hotel. Kailangan kong kumita. Kailangan ko ng pambili ng gamot ni nanay. Pagpasok ko sa service entrance ng hotel, ramdam ko ang kakaibang bigat ng hangin. Ang mga empleyado na dati ay bumabati sa akin ay umiiwas ng tingin. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na nakapalibot sa akin. Andiyan na ang magnanakaw. Narinig kong bulong ng isang chambermaid. Tumigas ang katawan ko. Magnanakaw?
Diretso akong naglakad patungo sa laundry receiving area. Doon, nakatayo si Samantha, suot ang kanyang eleganteng corporate suit, kasama ang security manager at isang matandang lalaki na mukhang mayamang bisita. Nasaan ang mga gamit na galing sa room 402, Mercedes? Malamig na tanong ni Samantha. Heto po, malinis na ang lahat. Sabi ko habang inilalapag ang basket. Wala namang kulang dyan. Really? Dahil si Don Alfonso ay nawawala ng isang Rolex Daytona, isang relong ginto na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Sabi ni Samantha habang lumalapit sa akin. At ayon sa logbook, ikaw ang huling humawak ng mga gamit mula sa kwarto niya bago ito dinala sa tiyem mo. Wala akong kinukuha! Naglalaba lang ako! Sigaw ko, ang puso ko ay tila gustong tumalang sa aking lalamunan, nanlamig ang aking mga palad. Isang malamig na pawis ang gumapang sa aking likuran. Kung wala kang tinatago, hindi ka tututon na suriin namin ang dala mong basket, di ba? Mungkahi ni Samantha na may mapait na ngiti. Hindi pa ako nakakasagot ng mabilis na hinalugog ng security manager ang basket na mga malinis na puting tuwalya. Sa isang iglap, isang kumikinang na bagay ang tumalsik mula sa loob ng isang nakatuping kumot. Tumama ang metal sa marmol na sahig, lumiha ng isang tunog na tila bahatol ng kamatayan para sa akin. Isang relong ginto. Diyos ko po! Hindi sa akin yan! Itinanim niyo yan! Napahiyaw ako. Napaurong ako. Ang aking mga tuhod ay tila naging jelly sa tindi ng shock. Hindi ako makahinga. Ang paningin ko ay nadidilim. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto at pumasok si Fidel. Inaasahan kong tatakbo siya sa tabi ko, nasasabihin niyang kilala niya ako at hinding-hindi ko yon magagawa. Pero huminto siya sa malayo. Tumingin siya sa relong nasa sahig, pagkatapos ay tumingin sa akin ng may pandidiri. Fidel! Fidel, tulungan mo ako! Alam mong hindi ko magagawa to? Pagmamakaawa ko sa kanya, ang aking boses ay basag na basag. Lumapit si Fidel, pero hindi sa akin, kundi kay Samantha. Sir, ma'am, pasensya na po kayo sa asawa ko. Matagal ko na siyang pinagsasabihan na huwag maging gahaman, pero tila ba ang dumi sa kuko niya ay umakyat na sa utak niya. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Nakakahiya ka, Mercy. Hindi lang ang pangalan mo ang dinumihan mo, pati ang kinabukasan ng anak mo. Huwag mo akong tawaging asawa. Mula ngayon, hindi kita kilala. Ang bawat salita ni Fidel ay parang mga sampal na sunod-sunod na tumatama sa mukha ko. Hindi kita kilala. Yun ang huling pako sa aking kabaong. Ang asawa ko, ang lalaking pinagsilbihan ko ng 20 taon, ay mas piniling maging bayani sa harap ng kanyang kabit kaysa iligtas ang ina ng kanyang mga anak. Dakpin niyo na yan! Tumawag kayo ng pulis! Utos ng security manager. Habang hinihila ako ng 2 malalaking guards palabas ng lobby, nakita ko ang lahat. Ang mga guests na nakatingin ng may panghuhusga. Ang mga dating kasamahan na dinuduraan ng dinadaanan ko. At sa dulo, si Samantha na dahan-dahang humawak sa braso ni Fidel habang ang aking asawa ay nakangiting bumubulong sa kanya. Bitawan niyo ako! Wala akong kasalanan! Diyos ko, tulungan niyo po ako! Pero ang tanging sumasagot sa akin ay ang tunog ng aking sariling mga hikbi na nalulunod sa marang, yang kapaligiran ng hotel. Nawala ang trabaho ko. Nawala ang danggal ko. At sa bawat hakbang ko palayo, ramdam ko ang pag-ikot ng tadhana. Akala nila ay tapos na ako. Akala nila ay isang pirasong basahan lang ako na pwedeng itapon pagkatapos gamitin. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mukha ni Fidel sa sandaling tinalikuran niya ako. Yon ang mansa na kailanman ay hindi ko hahayaang matuyo. Napakabigat ng bawat hakbang ko pabalik sa aming barong-barong sa gilid ng riles. Pinakawalan ako ng mga pulis dahil wala pang formal na sakdal. Pero ang hatol ng mga tao sa Sapphire Hotel ay sapat na para ituring akong patay. Habang papalapit ako, narinig ko ang pamilyar na ingay ng mga kapitbahay. Hindi ang karaniwang tawanan, kundi ang bulungan na puno ng panghuhusga. Ayan na ang magnanakaw. Narinig kong sabi ng isang ale sa sari-sari store.
Akala mo kung sinong disente, yun pala ay itinatago ang dumi sa ilalim ng kuko. Hindi ko sila tinignan. Nanatiling tuwid ang aking likod kahit na pakiramdam ko ay lulubog ako sa putikang tinatahak ko. Pero pagdating ko sa harap ng aming bahay, tumigil ang mundo ko. May malaking kadena na ang aming pinto. Isang kulay kahel na papel ang nakadikit doon, foreclosed, seized. Ang mga gamit ko sa tiyem, ang mga plansa, ang mga basket, ang huling tumpok ng labada, ay nakatambak sa labas, nababasa ng aming tumatagas na kanal. Nay! Nay, tulong! Ang boses ni Nanay Esther mula sa loob ng isang tricycle. Nakita ko ang aking kapatid na si Tonyo, na bihirang magpakita, na sa pilitang isinasakay si Nanay. Inubo si Nanay, ang kanyang mukha ay maputla at puno ng takot. Tonyo! Anong ginagawa mo sa nanay? Bitawan mo siya! Sigaw ko habang tumatakbo patungo sa kanila. Wala ka ng karapatan, Mercy! Bulyaw ni Tonyo sa akin. Balita sa barangay ay magnanakaw ka. Pinahiya mo ang pamilya natin. At dahil sa utang mo sa lending, pati ang bahay ay kinuha na. Hindi ko hahayaang mamatay ang nanay sa kalsada dahil sa kagagawan mo. Dadaling ko siya sa public ward at wag na wag kang magpapakita roon kung ayaw mong ipahiya kita sa harap ng mga nurse. Tonyo, nakikiusap ako. Hindi ko ginawa yon. Nanginginig ang boses ko. Sinubukan kong hawakan ang kamay ni nanay, pero marahas itong tinabig ni Tonyo bago pinaharurot ang tricycle palayo. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng riles, basang-basa ang sapatos sa putik, habang ang huling taong nagbibigay sa akin ng dahilan para lumaban ay kinuha na rin sa akin. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay, nanuyo ang aking lalamunan. Ang bawat sakripisyo ko sa loob ng 20 taon parang isang bula na pumutok sa harap ko. Nay, tapos na ba ang drama? Lumingon ako. Si Maya, nakasandal siya sa poste ng kuryente, hawak ang kanyang gintong iPhone. Nakabihis siya ng maayos amoy mamahaling pabango, ang amoy ni Samantha. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Sa halip, puro pagkasuklam ang naroon. Maya, anak, tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na hindi magnanakaw ang nanay. Pakiusap ko. Bakit ko gagawin yun? Para muli akong bumalik sa amoy ng zone, rocks at maruming damit. Tinaasan niya ako ng kilay. Nay, alam ko ang tungkol kay Papa at Tita Samantha bago mo pa malaman. Sabi ni Papa, kung mananahimik ako, hindi na ako kailangang maglaba habang buhay. Ibibigay niya ang lahat ng pangarap ko. Ang pag-aaral ko sa Manila, ang mga gamit ko, lahat yon, si Tita Samantha ang nagpopundo. Parang may humukay sa dibdib ko. Alam mo? Alam mo ang lahat, Maya? Pinanood mo ako magmukhang tanga habang niloloko ako ng tatay mo? Dahil sawang-sawa na ako sa hirap, Nay. Sigaw ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng pot. Ang danggal na sinasabi mo, hindi nakakabusog yan. Tignan mo ang sarili mo. Nandyan ka sa putik, habang si Papa at Tita Samantha ay nasa taas. Pinili ko lang ang panig na may kinabukasan. Ayoko nang maging tulad mo na ang tanging mana sa mga anak ay magaspang na kamay at amoy ng labada. Tinitigan ko ang aking anak. Ang batang iningatan ko, ang batang pinaglaanan ko ng bawat sentimong kinita ko, ay siya palang unang nagbenta sa akin. Hindi ako umiyak sa harap niya. Pinunasan ko ang bahid ng dumi sa aking pisngi at dahan-dahang tumayo ng tuwid. Ganyan ba ang tingin mo sa akin, Maya? Isang basahan? Ang boses ko ay kasing lamig na ng bakal. Sige, kung yan ang pinili mo, sige, pero tandaan mo to. Ang perang galing sa pagtataksil, hinding-hindi magbubunga ng maganda. Isang araw, malalaman mo na ang pinakamahirap na labhan ay ang konsensya mo. Whatever ni. Pack your things kung may matitira pa riyan. Mabilis na tumalikod si Maya at naglakad palayo, sumakay sa isang kotseng naghihintay sa kabilang kalsada. Alam ko kung kanino ang kotseng yon. Kay Fidel. Naiwan akong mag-isa. Ang ulan ay nagsimulang pumatak muli. Tumingin ako sa tambak ng mga maruruming damit na nakakalat sa lupa.
Pinulot ko ang isang puting uniforme ng hotel na may mansa ng kape, isang mansa na mahirap alisin. Dun, sa gitna ng kawalan, isang desisyon ang nabuo sa puso ko. Kung ang mundo ay gustong gawin akong kontrabida, ipakikita ko sa kanila kung ano ang kayang gawin ng isang taong wala nang mawawala. Fidel, Samantha, Maya, akala nyo ay tapos na ako. Pero hindi nyo alam, ang bawat mansa ay may kwento, at ang bawat kwento ay may kabayaran. Hindi ako sumuko. Namalagi ako sa isang maliit na sulok sa likod ng tiyem ng aking kaibigan sa palengke. Isang puwang na kasya lang ang isang higaan at ang aking mga pangarap na bawiin ang lahat. Ang bawat gabi ay puno ng ingay ng mga daga at amoy ng napanis na pagkain, pero mas iniisip ko ang amoy ng chlorine at ang talas ng aking alaala. Akala ni Fidel at Samantha, dumi lang ang alam ko. Hindi nila alam, ang dumi ay may kwento. Dinala ko ang aking natitirang dignidad sa Sapphire Hotel. Hindi para magmakaawa, kundi para harapin ang supervisor ng housekeeping, si Mr. Cheng. Mr. Cheng, alam niyo kung paano ako magtrabaho sa loob ng 10 taon? Sabi ko habang nakatitig ng diretsyo sa kanyang mga mata. Wala ang luha. Tanging ang determinasyon ang naroon. Pinagbibintangan niyo akong magnanakaw. Kung aalis ako ng ganito, habang buhay akong mabablacklist. Payagan niyo akong tapusin ang huling batch ng laundry sa loob ng service area para malinis ang account ko. Pagkatapos, aalis ako. Dahil sa takot sa backlog ng mga linens, pumayag si Mr. Cheng. Pero binigyan niya ako ng security escort. Isang insulto, pero tinanggap ko. Dahil ang kailangan ko ay hindi ang kanilang tiwala, kundi ang kanilang mga dumi. Habang hinihiwalay ko ang mga tila sa loob ng main laundry room, napansin ko ang isang kakaibang pattern. May mga vest at dress na galing sa out-of-service rooms, mga kwartong dapat ay bakante dahil sa maintenance. Bakit may mansa ng mamahaling red wine ang mga ito? At bakit ang amoy ng tila ay hindi amoy ng hotel, kundi amoy ng pabango ni Samantha? Tila bumalik ang aking gunita noong nakaraang buwan. Madalas akong makakita ng mga billing receipts na void pero may pirma ni Fidel. Ngayon ko lang na-realize, ang mga kwartong maintenance ay ginagamit nilang bodega para sa mga ninanakaw na kagamitan mula sa mga malalaking events ng hotel bago nila ito ibenta sa labas. Hinawakan ko ang isang silk scarf na puti. May mansa ito ng lipstick, isang shade na alam kong kay Samantha. Pero may kasama itong itim na mansa, oil grease. Ang grease na ginagamit ni Fidel sa maintenance. Akala nyo ba bula lang ang alam ko? Bulong ko sa sarili ko habang nanginginig ang aking mga kamay. Ang bawat mansa ay may bakas ng inyong kasalanan. Mabilis kong kinuha ang maliit kong cellphone at kinuhaan ng litrato ang mga tag ng bawat damit at ang mga mansa nito. Nilista ko ang bawat detalye. Ang petsa, ang room number, at ang uri ng dumi. Bilang isang tagalaba, alam ko na ang bawat mansa ay may chemical signature. Ang oil grease ni Fidel ay hinding-hindi dapat mapupunta sa silk scarf ng isang event manager sa loob ng isang empty room. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Fidel, suot ang kanyang maintenance uniform. Nang makita niya ako, tumawa siya ng mapait. Nandito ka pa rin? Mercy, hindi ka ba marunong mahiya? Lumapit siya sa akin, ang boses niya ay puno ng paghamak. Pinayagan ka lang ni Mr. Cheng dahil naaawa siya sa'yo. Pero kahit anong kuskos mo sa mga kumot na yan, hinding-hindi mo na malilinis ang pangalan mo. Hindi ko siya sinagot. Pinagpatuloy ko ang pagtiklop ng tuwalya ng may perpektong kanto. Precision. Yan ang itinuro sa akin ng buhay. By the way, dagdag ni Fidel habang inaayos ang kanyang ID. Mag-prepare ka na. Next week, ibebenta na ang tse mo para pambayad sa utang mo. Sabi ni Samantha, kailangan mo na raw maranasan ang tunay na buhay pulubi para matuto ka. Fidel? Tawag ko bago siya makalabas. Tumingin ako sa kanya, hindi bilang asawa, kundi bilang isang estrangerong kailangang turuan ng leksyon. Sabi mo, tagalaba lang ako.
Pero nakalimutan mo ang isang bagay. Ang tagalaba ang nakakaalam kung anong dumi ang nakatago sa ilalim ng bawat plant sadong uniforme. Nanliit ang mga mata ni Fidel. Isang saglit na takot ang dumaan sa kanyang mukha bago niya ito pinalitan ng galit. Huwag mo akong takutin, Mercy. Wala kang kapangyarihan dito. Nang makalabas siya, mabilis kong isinilid sa aking bulsa ang isang small pouch. Isang ebiden, siyang hindi ko inaasang mahahanap sa loob ng basket ng mga tuwalya mula sa room 402. Isang master keycard na naka-encode sa pangalan ni Fidel. Hinawakan ko ng mahigpit ang keycard. Ito ang susi sa lahat ng kwartong bakante na pinamumugaran ng kanilang kasalanan. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula sa ospital. Miss Isabella? Ang pasyenteng si Esther Abela. Kailangan siyang ilipat sa intensive care. Tumigil ang tibok ng kanyang puso. Tumakbo ako sa hallway ng pampublikong ospital. Ang bawat hakbang ko ay sinasabayan ng tunog ng aking mabilis na paghinga at ang amoy ng gamot at kamatayan. Sa dulo ng pasilyo, nakita ko si Fidel at Maya. Hindi sila nakaupo sa tabi ng kama ni Nanay Esther. Nakatayo sila sa tapat ng vending machine, nagtatawanan habang humihigop ng kape. Nang makita ako ni Fidel, agad na pinalitan ng kunwaring lungkot ang kanyang mukha. Mercy, buti dumating ka. Sabi ng doktor, critical na ang nanay. Kailangan ng 50,000 para sa operasyon na yun din. 50,000? Napahawak ako sa pader. Fidel, alam mong wala akong pera? Kinuha mo lahat, pati ang pambili ng gamot niya kinuha mo. Kaya nga andito kami para tulungan ka. Sabi ni Fidel habang kinukuha ang isang pirasong papel mula sa kanyang bulsa. Pirmahan mo na tong confession letter sa hotel at ang waiver ng kiem mo. Si Samantha, handang bayaran ang lahat ng bill ni Nanay Esther, basta tapusin na natin to. Ayaw niyang madamay ang reputasyon niya sa bagnanakaw na tulad mo. Tumingin ako kay Maya. Inaasahan ko makakakita ako ng kahit kaunting awa para sa kanyang lola. Pero tinalikuran niya ako. Nay, pirmahan mo na. Kesa naman mamatay si lola dahil sa pride mo, isipin mo naman kami. Sa sandaling yon, parang may kung anong pumutok sa loob ko. Hindi ito lungkot. Ito ay isang matinding liwanag ng katotohanan. Tinitigan ko si Fidel ng diretso sa mata. Ang master keycard na nakuha ko sa hotel ay tila nag-iinit sa loob ng bulsa ko. Fidel? Bakit mo to ginagawa? Mahina akong tanong. Hindi ka lang ba talaga nadala ni Samantha? Plano mo ba talaga to? Napatawa si Fidel, isang tawang kasing lamig ng semento ng ospital. Lumapit siya sa akin at bumulong sa tenga ko. Sapat lang para hindi marinig ng mga dumadaang nurse. Hon, tagalaba ka lang talaga. Akala mo ba si Samantha ang utak ng lahat? Si Samantha maganda lang pero uto-uto. Ako ang naglagay ng Rolex sa basket mo. Ako ang nag-apply ng loan sa pangalan mo para magkaroon ako ng puhunan sa negosyo namin ng stolen goods sa hotel. At ang utang mo sa quick cash? Sa akin ang kumpanyang yon, Mercy. Ginamit ko lang ang ibang tao para singilin ka. I needed a fall guy. At sino pa ba ang mas magandang biktima kundi ang asawa kong walang alam, kundi magkuskus ng dumi? Nanigas ang buong pagkatao ko. Ang asawa ko, ang lalaking natulog sa tabi ko ng 20 taon, ay hindi lang isang taksil. Siya ang mastermind. Ginamit niya si Samantha, ginamit niya ako, at ginamit niya pati ang sariling anak namin para sa ambisyon niyang maging mayaman. Hindi lang siya sumasama sa agos. Siya ang gumagawa ng bagyo. Pirmahan mo na, Mercy, or else I'll tell the doctor to stop the treatment. Sabihin ko, wala tayong pambayad. Banta niya ng may ngiti. Kinuha ko ang panulat. Nanginginig ang kamay ko, pero bago ko idikit ang dulo nito sa papel, naalala ko ang master keycard. Naalala ko ang mga billing receipts na void. Naalala ko ang bawat mansa na sinuri ko sa hotel. If I sign this, I lose everything. But if I don't, Nanay Esther dies. Biglang bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas ang isang nurse, nagmamadali. Mrs. Abella, stable na po ang pasyente. May isang hindi nagpakilalang donor ang nagbayad ng initial deposit para sa operasyon niya.
Sabi niya, utang na loob daw niya ito sa inyo. Nabitawan ko ang panulat. Tumingin ako kay Fidel na ang mukha ay biglang napuno ng gulat at galit. Sinang donor na yon? Sigaw ni Fidel. Hindi ko na hinintay ang sagot. Mabilis akong tumalikod at tumakbo palabas ng ospital. Alam ko na kung sino ang donor. Yon ang anak ng dating may-ari ng Sapphire Hotel, ang batang dati kong pinaglalabhan ng mga lampin ng lebre nung wala silang pambayad. Ang kabutihang itinanim ko sa gitna ng hirap na yon ang nagliligtas sa akin. Fidel, Samantha, bulong ko habang sumasakay sa jeepney patungo sa hotel. Ngayon, alam ko na kung sino ang tunay na kaaway. Akala nyo ay malinis na ang inyong bakas? Pues, sisiguraduhin ko ang dumi nyo ang dudurog sa inyong dalawa. Inilabas ko ang aking cellphone at tinext si Maya. Anak, panuurin mo ang gagawin ko. Dahil na yung gabi, ituturo ko sa'yo kung ano ang tunay na halaga ng pagiging mahirap na may danggal. Cliffhanger. Pagdating ko sa Sapphire Hotel, ginamit ko ang master keycard ni Fidel para buksan ang room 505, ang out-of-service room na nakita ko sa logbook. Nang bumukas ang pinto, hindi lang hangheo ang nakita ko. Nakita ko ang isang bagay na mas malala pa sa pagnanakaw. Sa loob ng kwarto, nakita ko ang orihinal na kontrata ng Sapphire Hotel na balak nilang sunugin para mapalitan ng peking ownership documents sa ilalim ng pangalan ni Fidel. Nang ininig ang buong pagkatao ko habang tinititigan ang mga papel sa loob ng room 505. Ang amoy ng alikabok at lumang karpet ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango na naiwan ni Samantha. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng aking cellphone, nakita ko ang aking pangalan sa isang power of attorney document. May pirma ko rito. Isang perpektong panggagaya na tanging si Fidel lang ang makakagawa dahil sa tagal naming magkasama. Diyos ko po, Fidel, ganito mo ba talaga ako gustong ilibing ng buhay? Bulong ko sa hangin. Hindi lang hangheo ang ninanakaw nila. Balak nilang gamitin ang posisyon ni Samantha at ang access ni Fidel para ilipat ang ilang property ng hotel sa isang kumpanyang nakapangalan sa akin. Isang kumpanya na baon sa utang at mga ilegal na transaksyon. Kapag pumutok ang iskandalong ito, hindi lang ako ang makukulong. Ako ang magiging tanging mukha ng krimen habang silang dalawa ay tatakas dala ang milyon-milyon. Mabilis kong kinuhaan ng litra to ang bawat pahina. Ang bawat click ng aking camera ay tila tunog ng pag-asa sa gitna ng desperasyon. Isinilit ko ang orihinal na kontrata sa loob ng aking apron, malapit sa aking puso. Nararamdaman ko ang talas ng papel sa aking balat, isang paalala na, ang katotohanan ay masakit, pero ito lang ang magpapalaya sa akin. Nay? Isang mahinang boses mula sa pinto ang nagpatalon sa puso ko. Muntik ko nang mabitawan ang aking cellphone. Paglingon ko, nakita ko si Maya. Nakatayo siya sa siwang ng pinto, ang kanyang mukha ay puno ng takot at ang kanyang gintong iPhone ay nakababa na. Maya, paano ka nakapasok dito? Tanong ko habang mabilis na lumalapit sa kanya. Sinundan kita, Nay. Hikbi ni Maya. Napanood ko ang text mo at nung makita ko si Papa sa ospital na galit dahil sa donor ni Lola, nataahan ako. Nay, patawarin mo ako. Hinawakan ko ang kanyang mga balikat. Magaspang ang aking mga kamay laban sa kanyang makinis na balat, pero sa pagkakataong ito, hindi niya ako tinalikuran. Tignan mo ito, Maya. Itinuro ko ang mga nakatambak na gamit at ang mga dokumento. Ito ang fairy godmother na sinasabi mo. Ang bawat gamit na yan, kabayaran ng danggal ng pamilya natin. Gusto ng tatay mo na ako ang mabulok sa kulungan para lang makuha niya ang lahat ng ito. Isipin mo, anak. Handa siyang isakripisyo ang nanay mo. Handa ka rin ba niyang isakripisyo kapag hindi ka na niya kailangan? Napahagulol si Maya. Dito sa loob ng kwartong nading saksi sa kataksilan ng kanyang ama, hinalikan niya ang aking mga kamay na amoy Zonrox. Nay, sorry po. Akala ko makakatakas tayo sa hirap. Pero ayoko po ng ganito.
Ayoko pong maging anak ng isang demonyo. Tumahan ka na, Maya. Kailangan nating makaalis dito bago tayo abutan ni Fidel. Sabi ko habang hinihila siya palabas. Pero bago pa man kami makarating sa elevator, tumunog ang intercom ng hotel sa hallway. Isang boses na puno ng otoridad at galit ang umalingaw-ngaw. Attention security, we have an unauthorized entry in room 505. I repeat, unauthorized entry. Lock down the service elevators now. Boses yon ni Fidel. Alam niya. Nakita niya siguro sa CCTV o napansin niyang nawawala ang kanyang master key. Nay, anong gagawin natin? Nanginginig na tanong ni Maya. Dito tayo sa fire exit. Sabi ko, hinila ko siya patungo sa madilim na hagdanan. Ang bawat hakbang namin pababa ay sinasabayan ng tunog ng papalapit na mga bota ng mga security guard. Ang ingay ng radyo nila ay tila mga asong naghahanap ng biktima. Nakarating kami sa basement, sa tapat ng laundry area. Doon, lumuhod ako sa gitna ng mga bundok na maruruming damit. Pinagsama ko ang aking mga kamay, pumikit ako ng mariin at nagdasal. Hindi ito dasal ng pagsuko. Ito ang dasal ng isang ina na handang makipaglaban sa kahit anong mansa ng tadhana. Diyos ko, bahala na po kayo. Pero hindi ko po hahayang ang kadiliman ang manalo ngayong gabi. Biglang bumukas ang malaking pinto ng laundry area. Isang anino ang humarang sa tapat ng liwanag. Hawak niya ang isang flashlight na direktang tumama sa aming mga mata. Mercy? Maya, sabi ko na nga ba hindi kayo marunong makinig? Sabi ng boses mula sa likod ng liwanag. Hindi yon si Fidel. Hindi rin si Samantha. Yon ay si Don Alfonso, ang may-ari ng nawawalang Rolex. At sa likod niya, nakatayo ang isang pangkat ng mga pulis. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang liwanag ng flashlight ni Don Alfonso ay parang humuhusga sa bawat dumi sa aking uniforme. Napayakap ako ng mahigpit kay Maya. Akala ko, ito na ang katapusan. Akala ko, ang riles ng tren na kinadisan ko ay hahantong na sa rehas ng kulungan. Don Alfonso, nakikiusap po ako. Pabulong kong sabi, ang boses ko ay nanginginig pero pilit na hindi nababasag. Hindi ko po ninakaw ang relos nyo. Itinanim po yun sa basket ko. Ibinaba ni Don Alfonso ang kanyang flashlight. Sa dilim ng laundry basement, ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit, kundi ng isang matalas na kuryosidad. I know, Mercedes. I've been wearing Rolexes for 30 years. I know my watch doesn't just walk into a laundry basket by itself. At alam ko rin kung kailan ako niloloko ng sarili kong staff. Huminga ako ng malalim. Isang hinga na tila ba nagpalabas ng lahat ng lason sa aking baga. Inilabas ko ang master keycard at ang mga litrato sa aking cellphone. Heto po ang ebidensya doon. Ang room 505 ay hindi out of service. Ginigamit ito ni Fidel at Samantha bilang bodega ng mga ninanakaw nila sa inyo. At heto po, ang orihinal na kontrata na balak nilang sunugin para agawin ang ownership ng Sapphire mula sa pamilya nyo. Tinitigan ni Don Alfonso ang mga dokumento. Ang kanyang panga ay tumigas. Ang bawat click ng pag-scroll niya sa mga litrato ko ay parang tunog ng papalapit na bagyo para kina Fidel. They thought I was an old fool, bulong ni Don Alfonso. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakakita ako ng respeto sa mga mata ng isang bilyonaryo para sa isang tagalaba. Mercedes, you have a choice. Pwede kitang paalisin dito ngayon din kasama ang anak mo at ako na ang bahala sa kanila sa korte. Or, you can finish what you started. Gusto ko pong malinis ang pangalan ko sa harap ng lahat ng taong humamak sa akin, Don. Sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Gusto ko pong makita nila na ang dumi na itinapon nila sa akin ay babalik sa kanila ng 10 beses. Very well. Maya, sumama ka sa mga pulis. Mercedes, prepare yourself. Ang gala ay magsisimula na sa loob ng 1 oras. I want you to deliver the laundry personally. Habang naghahanda ang hotel para sa kanilang pinaka-prestihiyosong gabi, nanatili ako sa loob ng laundry area. Inayos ko ang aking buhok,
Pinunasan ko ang aking mukha at itinuwid ko ang aking lumang uniforme. My hands were still red, my nails were still broken, pero ang pakiramdam ko ay mas malinis pa ako kaysa sa kahit sinong guest na darating mamaya. Mula sa intercom, narinig ko ang boses ni Samantha. Fidel, hon, is everything ready? Make sure the security is tight. Ayokong may basura na makalusot sa party ko tonight. This is my crowning moment. Don't worry, Samantha, sagot ni Fidel. Ang boses niya ay puno ng kayabangan. The laundry woman is handled. She's probably crying in some corner right now. Nothing can stop us. Napangiti ako. Isang mapait at matalas na ngiti. Sige Fidel, magdiwang kayo. Dahil ang basurang minaliit nyo, ang siyang magiging mansa na hinding-hindi nyo na mabubura. Pumasok ang isang staff ni Don Alfonso at iniabot sa akin ang isang tray. Mrs. Abella, it's time. Humakbang ako patungo sa elevator. Ang bawat palapag na nadadaanan ko ay tila ba naglalapit sa akin sa rurok ng aking katarungan? Sa loob ng aking bulsa, hawak ko ang master key, ang susi sa aking kalayaan. Pagbukas ng pinto ng elevator sa Grand Ballroom, ang nakabubulag na liwanag at ang tugtog na mga biyulin ay bumungad sa akin. Nakita ko sina Fidel at Samantha sa gitna ng entablado. Nakataas ang mga baso ng champagne, nakangiti sa harap ng mga kamera. Dahan-dahan akong naglakad sa gitna ng red carpet, bit-bit ang tray na may nakatakip na puting tela. Lahat ng mata ay napalingon sa akin. Ang mga bulungan ay nagsimula. Wait, isn't she the thief? Ang bawat hakbang ko sa gitna ng Grand Ballroom ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ramdam ko ang mga mata ng mga taong kanina lang ay nagtatawanan at umiinom ng mamahaling alak, mga matang puno ng panghuhusga, mga matang nakatingin sa akin na tila ba ako ay isang malaking dumi sa kanilang napakalinis na paligid. Wait, isn't she the laundry woman? Bakit siya nandito? Ang mga bulong ay para mga bubuyog na pilit pumapasok sa tenga ko, pero nanatiling tuwid ang aking likod. Bit-bit ko ang tray na may puting tela, tila isang handog na magbabago sa tadhana ng lahat ng narito. Mula sa entablado, nakita ko ang biglang pagpula ng mukha ni Fidel. Ang kanyang baso ng champagne ay tila nanginginig sa kanyang hawak. Si Samantha naman, mabilis na lumapit sa mikropono. Ang kanyang mukha ay naging maskara ng galit at takot na pilit itinatago sa likod ng isang pilit na ngiti. Security! Why is this thief here? Paano nakapasok ang basurang ito sa gala? Sigaw ni Samantha. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. I-escort ang babaeng yan palabas! Now! Lalapit na sana ang mga security guard nang itaas ko ang aking tray. Delivery po, Ma'am Samantha. Ang boses ko ay kalmado, matatag at kasing lamig ng yelo. Huling labada para sa gabing ito. Sayang naman kung hindi niya matatanggap ang mga regalo na iniwan niyo sa akin. Mercy, umalis ka na kung ayaw mong mabulok sa kulungan. Sigaw ni Fidel habang pababa siya ng entablado. Wala ka nang ya. Pinahiya mo na ako sa pamilya natin. Pati ba naman dito? Hiya. Fidel? Napatawa ako ng bahagya. Isang tawang walang saya. Ikaw ang nagsasalita tungkol sa hiya? Ang lalaking ninakawan pati ang gamot ng nanay ko? Ang asawang ginamit ang pirma ko para sa mga ilegal na utang? Hinawakan ako ni Fidel sa braso ng marahas, akmang kakalad ka rin ako palabas. Pero bago niya magawa iyon, dahan-dahan kong hinila ang puting tela sa ibabaw ng tray. Narinig ang sabay-sabay na pagsinghap ng mga tao. Hindi alahas ang nasa tray. Hindi ginto. Ang nadoon ay ang master keycard na may pangalan ni Fidel, ang mga void receipts mula sa mga ninakaw na hanghiyo, at ang orihinal na kontrata ng Sapphire Hotel na may mansa ng kape. Ang mansag nagpapatunay na galing ito sa Room 505. Ano yan? Gawa-gawa lang yan! Sigaw ni Samantha, pero ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Biglang namatay ang mga ilaw sa ballroom. Tanging ang malaking screen sa likod ng entablado ang umilaw. Isang video ang gumungad sa lahat. Malinaw na malinaw. Nakita ng lahat si Fidel at Samantha sa loob ng Room 505
Nagtatawanan habang inilalagay ang Rolex sa basket ng aking mga labada. Siguraduhin mo lang na hindi makakahalata si Mercy. Narinig ang boses ni Fidel sa video. Madali lang siyang utuin, sanay na yan sa dumi. Siya ang magiging perpektong fall guy natin habang nililimas natin ang mga assets ni Don Alfonso. Naging kasing puti ng papel ang mukha ni Fidel. Ang mga bisita ay nagsimulang magsigawan. Ang mga flash ng kamera ay hindi na nakatuon sa kanilang mga ngiti, kundi sa kanilang mga mukha ng pagkakasala. Ito ba ang inspirasyon mo, Fidel? Tanong ko habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ang pumatay ng danggal ng asawa mo para sa isang buhay na nakaw? Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Don Alfonso mula sa gilid ng entablado. Ang bawat hakbang niya ay may tunog ng otoridad. "The gala is over," sabi ni Don Alfonso sa mikropono. "But the accounting is just beginning." Pumasok ang mga pulis mula sa main entrance. Sa likod nila, nakita ko si Maya. Umiiyak ang aking anak, pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa pagsisisi. Mabilis na kumilos si Fidel. Sa tindi ng desperasyon, hinablot niya ang isang kutsil, yumula sa catering table at hinila si Samantha sa harap niya, ginawang panangga. "Huwag kayong lalapit! Kung hindi, idadamay ko ang babaeng ito!" Hiyaw ni Fidel. Tumingin ako sa asawa ko, ang lalaking minahal ko ng 20 taon, at na-realize ko na ang tunay na dumi ay hindi kailanman matatagpuan sa tela. Ito ay nasa pusong nabulok na ng sakim. Napatigil ang buong mundo sa loob ng Grand Ballroom. Ang tugtog ng biyulin ay napalitan ng mga sigaw ng takot at ang nakabibinging tunog ng mabilis na paghinga ni Fidel. Hawak niya si Samantha sa leeg, ang matalim na steak knife ay nakabaon ng bahagya sa maputing balat ng babaeng tinawag niyang inspirasyon. Fidel! Bitawan mo ako! Masasaktan mo ako! Hiyaw ni Samantha. Ang kanyang maskara ay tumutulo na kasabay ng kanyang mga luha. Ang elegante niyang gown ay gusot-gusot na. Simbulo ng kanyang danggal na tuluyan ng nawasak. "Manahimik ka, Samantha. Ginamit mo lang din ako, di ba? Pwes, sasama ka sa akin sa impyerno." Bulyaw ni Fidel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, wala na ang katinuan. Ang lalaking minahal ko ay wala na sa harap ko. Ang narito ay isang halimaw na nilamon na ng sarili niyang kasakiman. Tinitigan ko sila mula sa ibaba ng entablado. Wala akong naramdamang takot. Tanging isang malalim na pagod at matinding awa, hindi para sa kanila, kundi para sa 20 taon na ibinigay ko sa isang anino. "Fidel, bitawan mo siya." Ang boses ko ay kalmado. Tila ba nagtuturo lang ako ng tamang paraan ng paglalaba? "Tignan mo ang sarili mo. Sabi mo, tagalaba lang ako, di ba? Pero tignan mo kung sino sa atin ang may mansa na hindi na matatanggal. Kahit patayin mo siya, hindi ka na magiging malinis." "Manahimik ka, Mercy. Ikaw ang sumira sa lahat. Kung nanahimik ka lang sana at tinanggap ang kulungan, masaya na kami ngayon." Sigaw ni Fidel habang pilit na umaatras patungo sa fire exit. Hindi, Fidel. Ikaw ang sumira sa lahat ng piliin mong itapon ng pamilya mo para sa isang buhay na nakaw. Sagot ko habang dahan-dahang humahakbang palapit. Hindi ako natatakot sa kutsilyo, mas masakit ang ginawa niya sa puso ko kaysa sa kahit anong sugat na kaya niyang ibigay. Sa isang iglap, habang abala si Fidel sa pagsigaw sa akin, mabilis na kumilos ang mga security guard ni Don Alfonso mula sa gilid. Isang malakas na hampas ng baton ang tumama sa braso ni Fidel. Ang tunog ng bakal na tumama sa buto ay umalingaw sa ballroom, kasunod ng pagbagsak ng kutsilyo sa sahig. "Ah!" Sigaw ni Fidel habang napaluhod sa sakit. Binitawan niya si Samantha, na agad na itinulak palayo ng mga pulis. Napaupo si Samantha sa sahig, humahagulhol habang kinakaladkad siya ng 2 babaeng pulis. Ang Queen of the Night ay naging Criminal of the Year sa isang iglap. Lumapit ang lead investigator kay Fidel at marahas na ipinopos ang kanyang mga kamay sa likuran.
Tumingin si Fidel sa akin habang pinatatahimik siya ng mga pulis. Mercy. Mercy, patawarin mo ako. Para sa anak natin, Mercy. Tulungan mo ako. Pagmamakaawa niya, ang boses niya ay puno ng desperation. Tinalikuran ko siya. Ang anak mo ang unang nagpatawad sa iyo, Fidel, nang piliin niyang manahimik. Pero ngayong gabi, ang katotohanan na ang humahatol sa iyo. Paglabas namin ng ballroom, sinalubong ako ng sariwang hangin ng gabi. Pero bago kami makaalis, huminto ang isang police van sa harap ko. Nakita ko si Samantha sa loob, nakatingin sa akin mula sa likod ng rehas na bintana. Ang kanyang mukha ay puno ng pot. Akala mo ba panalo ka na, Mercedes? Babalik ako! Siguraduhin ko mabulok ka rin sa hirap. Sigaw niya. Mumiti ako ng tipid. Samantha, ang dumi sa tela, kayang tangali ng Zonrox. Pero ang dumi sa kaluluwa, kailangan ng pagsisisi. Sana ay mahanap mo yan sa loob. Dinala kami ni Maya sa ospital. Pagpasok ko sa kwarto ni Nanay Esther, nakita ko siyang gising na. May tubo sa ilong, pero nagniningning ang mga mata nang makita ako. Mercy? Anak. Mahina niyang tawag. Nay, tapos na po. Wala na silang magagawa sa atin. Sabi ko habang humahalik sa kanyang kamay na magaspang din tulad ng sa akin. Naupo si Maya sa tabi ko at hinawakan ng aking balikat. Nay, sorry po talaga. Mula ngayon, ako na ang maglalaba para sa atin. Mag-aaral ako ng mabuti, hindi dahil sa pera, kundi dahil gusto kong maging katulad mo. Mahirap pero may danggal. Hinawakan ko ang kamay ng aking anak. Ang mansa sa relasyon naming dalawa ay unti-unti nang nabubura, pinalitan ng isang bagong liwanag ng pag-asa. Kinabukasan, habang inaayos ko ang aking kiem, isang mensahe ang dumating sa aking cellphone, galing sa lawyer ni Don Alfonso. Mrs. Abelia, Don Alfonso wants to offer you a partnership. Ang Sapphire Hotel ay nangangailangan ng isang professional event laundry management and he wants you to head it. Tumingin ako sa langit. Ang ulan ay tumigil na, at ang riles ng tren ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, ang amoy ng chlorine sa mga kamay ko ay hindi na amoy ng hirap, kundi amoy ng isang bagong simula. 6 na buwan na ang nakalilipas mula ng gabing gumuho ang Grand Ballroom ng Sapphire Hotel, kasabay ng mga kasinungalingan ni na Fidel at Samantha. Ngayon, sa harap ng aking bagong gusali, hindi na isang barong-barong sa gilid ng riles, kundi ang main office ng Mercy's Pure and Clear Event Services, humihinga ako ng malalim. Ang hangin dito sa Clark ay hindi na amoy usok ng tren, kundi amoy ng bagong pag-asa. Nay, ready na po ang delivery trucks para sa Sapphire Hotel. Chiin ko na lahat ng inventory, walang bawas, walang mantsa. Masayang sabi ni Maya habang papalapit sa akin. Naka-uniforme na siya ngayon. Hindi bilang tagalaba, kundi bilang operations manager ng kumpanya namin habang pinagsasabay ang kanyang pag-aaral. Wala na ang kanyang gintong iPhone. Ibinenta niya ito at ang pera ay ginamit namin para sa unang buwan ng maintenance ni Lola Esther. Natutunan na ng aking anak na ang tunay na kinang ay hindi nang gagaling sa screen ng cellphone, kundi sa katapatan ng iyong paggawa. Salamat, Maya. Proud ako sa'yo. Sabi ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ang aking mga kamay ay maggaspang pa rin. May mga peklat pa rin mula sa 20 taong pakikipagbuno sa dumi. Pero ngayon, itinataas ko ang mga ito ng may danggal. Nabalitaan ko ang balita kahapon. Si Samantha ay napatunayang guilty sa multiple counts of fraud at kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya. Wala na ang kanyang mga hangyo. Wala na ang kanyang kapangyarihan. Nakita ko ang isang litrato niya sa diaryo, nakauniporme ng kulay kahel, naglilinis ng hallway ng kulungan. Ang queen ay naging servant sa loob ng isang iglap. At si Fidel? Dahil sa tindi ng mga ebidensya ng pagnanakaw at lantarang pag-frame sa akin, hindi lang siya nawalan ng lisensya bilang maintenance worker. Ang mga utang na ginawa niya sa ilalim ng pangalan ko ay ibinalik sa kanya ng korte. Nabalitaan ko na siya ang inatasan na maglaba ng mga uniporme ng lahat ng mga bilanggo sa loob. Isang poetic justice,
Ang laking humamak sa trabaho ng asawa niya, na yon ay habambuhay na hahawak ng Zonrox at kuskus sa loob ng rehas. Binuksan ko ang pinto ng aming opisina. Nakita ko ang 10 kababaihan na masisigasig na nagtitiklop ng mga puting linens. Sila ang mga abandoned wives ng aming barangay, mga babaeng itinapon din ng kanilang mga asawa, mga babaeng akala nila ay wala ng silbi. Pero sa kumpanya ko, sila ang mga reyna. Dito, tinuturuan ko sila na ang kahirapan ay hindi isang mansa na dapat ikahiya. Nay Esther, heto na ang gamot nyo, sabi ni Maya kay Lola Esther na nakaupo sa isang maayos na wheelchair sa sulok ng opisina, nanonood ng aming paggawa. Tumingin ako sa bintana, nakita ko ang riles ng tren sa malayo. Naalala ko ang Mercedes na nakaluhod sa putikan, umiiyak habang kumukulog at kumikidlat. Ang babaeng yon ay hindi na babalik. Ang Mercedes na nasa harap nyo ngayon ay isang babaeng marunong ng maglaba hindi lang ng tela, kundi pati na rin ng sarili niyang tadhana. Pinatunayan ko sa lahat na ang pagiging mahirap ay hindi isang kasalanan. Ang tunay na dut ay hindi ang mansa ng kape o grasa sa uniforme. Ang tunay na dumi ay ang pagnanakaw, ang pagtataksil, at ang pagbebenta ng sariling pamilya para sa pera. Ang mga mansang yon, kahit anong bleach ang gamitin mo, hinding-hindi mo na mabubura sa iyong kasaysayan. Dito sa Mercy's Pure and Clear, bawat damit na lumalabas ay malinis. Pero mas malinis ang puso ng mga taong nagtatrabaho rito. Huminga ako ng malalim at muling hinawakan ng banul. Ninitian ko ang aking sarili sa refleksyon ng salamin. Tapos na ang labada ng kahapon, malinis na ang bukas. Ang bawat tupi ng tela, ang bawat kintab ng platong inihain, at ang bawat ngiti ni Mercy habang tinititigan ng kanyang anak na si Maya, ay sapat na upang sabihin sa dulo ng bawat bagyo. Laging may baha, garing naghihintay. Mga mahal kong tagapakinig, naway naging payapa ang inyong mga puso habang sinusubaybayan ang paglalakbay ni Mercedes Abela. Ramdam ko ang inyong galit noong ipinagpalit siya ni Fidel, at ang inyong luha noong pati ang sarili niyang anak ay tinalikuran siya. Pero higit sa lahat, naway naramdaman ninyo ang tamis ng katarungan nang muling tumayo si Mercy nang may dangal sa gitna ng Sapphire Hotel. Sobra akong naantig sa bahaging. Hinalikan ni Maya ang mga kamay ng kanyang ina, ang mga kamay na amoy Zonrox at puno ng peklat. Ipinapaalala nito sa atin na ang sakripisyo ng isang ina ay ang pinakamalinis na bagay sa mundong ito. Ang kwentong ito ay para sa inyong lahat na nakakaranas ng pagtataksil at pang-aapi. Tandaan nyo, ang dumi sa labas ay kayang hugasan, pero ang danggal, kapag pinangalagaan, ay hinding-hindi mababahiran ng kahit anong putik ng tadhana. Kayo, mga mahal kong tagapakinig? Sa tingin nyo ba ay dapat pa ring bigyan ng pagkakataon si Fidel paglabas niya ng kulungan? O sapat na ang naging desisyon ni Mercy na tuluyan na siyang ibaon sa nakaraan? At ano ang gagawin niyo kung ang sarili ninyong anak ang magbulag-bulagan sa kamalian para sa luho? Sana ay ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa ating comment section. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento at aral na nakuha rito. Sabihin niyo rin kung saang bahagi ng Pilipinas o ng mundo kayo nakikinig sa ating ngayon. Huwag niyo rin kalimutang i-like ang video na ito at i-subscribe ang ating channel para sa mas marami pang kwentong magbibigay sa inyo ng inspirasyon at lakas ng loob. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan. Manatiling matatag, manatiling tapat, dahil sa huli, ang katotohanan ang laging maglilinis ng ating daan. God bless po sa inyong lahat. Tanyag na pamagat, ang mansa sa konsensya, ang paghihiganti ng tagalaba. Ang kwentong ito ay isinulat batay sa kwento ng ating tagapakinig na si Mercedes, 42 taong gulang, mula sa Pampanga, na ipinadala sa ating programa upang ihatid ang mensahe na ang kahirapan ay hindi hadlang sa pagkakaroon ng danggal at ang bawat mansa ng kahapon ay kayang laban ng pagsisikap at katotohanan.